Ang isang ano dito mga kabunyog, ang mga tumampok dito, yung mga kabilang sa mga ipapatawag ng prosecution ng mga testigo nito, si Mary Grace Piatos ipapatawag, si Zuleika Lopez, si Attorney Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ni Sara ipapatawag. Si yung sheriff na binugbog ni Sara noong 2011 nung mayor pa siya, papatawag din. Si dating Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, ipapatawag din. Siyempre, bukod kila Madriaga, kila Trillanes, sila Trillanes, sigurado na yan, sila Madriaga. Pero ang mga nadagdag pa ay sila Mary Grace Piato, Zuleika Lopez, Carandang, saka yung sheriff. Ito na, simulan na natin itong pag-discuss natin, itong topic natin. Una muna, mga kabunyog, itong si Mary Grace Piatos ipapatawag. Ipapatawag si Mary Grace Piatos. Ngayon ang tanong, paano naman yan ipapatawag? Di ba wala namang Mary Grace Piatos talaga? Di ba gawa-gawa lang naman yung pangalan na yan? Pareho ni Oishi. Hindi ko alam kung ano ang estratehiya niya ng prosecution. Baka mayroon silang baka nakuha na nila kung sino yung pumirma na parang Mary Grace Piatos. Hindi natin alam. Sekreto yan ng prosecution. Kasi sila ang magpipresent kay Mary Grace Piatos. Na ano na ba nila? Natuklasan na nila kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos? Ano yan mga kabunyog? Aalamin natin kung ano kayang estratehiya yan ng prosecution. Kasi ang alam natin, imbento lang ang pangalan na Mary Grace Piatos. Wala yan sa Philippine Statistics Authority, walang records tungkol kay Mary Grace Piatos. So paano? Sino ang ipipresent na Mary Grace Piatos diyan? Sa tingin ko dalawang bagay yan. Baka may nakuha ang prosecution sa kanilang investigasyon, nalaman nila kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos. Baka alam nila yan. Ibig sabihin, yung pumirma na parang Mary Grace Piatos, siya yung pumirma ng mga Mary Grace Piatos doon, baka na-locate na ng prosecution. So ipipresent nila ito. Kung sino yung Mary Grace Piatos talaga. Tinanong na diyan si Attorney Michael Poa, yung spokesperson ng defense team. Ang sabi niya, anong masasabi? Sabi niya, hindi niya daw alam kung bakit ipapatawag si Mary Grace Piatos, sabi niya. Pero kung ipatawag daw si Mary Grace Piatos ng prosecution, i-cross-examine daw nila. So, ano ito mga kabunyugan, medyo hindi natin alam kung anong estratehiya dito kay Mary Grace Piatos. Pwede kasi na nalaman na ngayon, kasi ang sigurado dyan, may pumirmang para kay Mary Grace Piatos. Ang tanong, nakita na ba nalaman na ba ng prosecution kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos? Yun ba yung ipipresent nila? O yun, medyo yan mga kabunyog medyo sa isang banda rin, baka ang estratehiya ng prosecution ganito. Isusumpi na si Mary Grace Piatos. Pero dahil wala naman Mary Grace Piatos, di wala namang mag-a-appear na Mary Grace Piatos. So ngayon, ima-manifest ngayon, ipuput on record na wala namang Mary Grace Piatos na sumipot. Kasi wala namang Mary Grace Piatos. So, hindi natin alam. Basta, kinumpirma ng prosecution, nakasama nga sa nakalista nila sa ipipresent si Mary Grace Piatos. Kung sino nga ba yan, o wala, ba talaga, parang ganito. It's either yung pumirma para sa Mary Grace Piatos ay nalaman na ng prosecution, ipipresent nila. Kapag ganyan, matindi yan, damaging yan kay Sara. Pagka ganyan mga kabunyog, na yung pumirma para kay Mary Grace Piatos ay nalaman na ng prosecution, at ipipresent nila ito, medyo mabigat yan. Medyo mabigat yan kapag ganyan. Pero pwede rin kasi na linagay lang sa listahan si Mary Grace Piatos para isumpi na ito.
Pagkatapos, pag sinumpi na ito, hindi naman a-attend kasi wala namang Mary Grace Piatos na totoong pangalan na Mary Grace Piatos. Pagka ganyan, di ano, on record mismo, mailalagay na wala namang Mary Grace Piatos. Anyway, malalaman natin yan sa actual ng trial, no? Siguro nag-iisip na ngayon ng kampo ni Sara, natuklasan na kaya nila kung sino talaga yung Mary Grace Piatos, sino yung pumirma. Ha? Ang sigurado kasi diyan, may pumirma para kay Mary Grace Piatos. Ang tanong, sino yun? Sino yun? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So malalaman natin, ano? Malalaman natin sa ano ito, sa mga sa ano na mismo sa trial proper kung mayroon nga bang Mary Grace Piatos at sino nga ba ito. Yan. Abangan natin yan mga kabunyog. Pero sigurado ngayon, kinakabahan na yan si Sara Duterte. Ha? Kinakabahan na yan kasi iniisip siguro nila natuklasan na ba kung sino talaga si Mary Grace Piatos? Sino yung totoong tao na pumirma para kay Mary Grace Piatos? Pwedeng may ipipresent na gano'n. Pagka ganyan, damaging yan kay Sara Duterte. Ano, mga kabunyog. Noong si Trillanes ay nag-file na ng kaso noon laban kay Duterte, kasi ano nga, presidente noon si Duterte si Digong. Pero talagang matapang si Trillanes. Nag-file siya ngayon ng kaso laban kay Duterte sa ombudsman tungkol nga sa mga ill-gotten wealth. Pinapakita ni dating Senador Sani Trillanes na ang yaman ng mga Duterte ay talagang hindi maipaliwanag. Ngayon, ang ginawa ni Overall Deputy Ombudsman Carandang noon, inimbestigahan sa AMLAC, humingi ng kopya sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Na-confirm niya na totoo nga. Yung mga sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes, totoo. Kaya na-validate ni Carandang yung mga dokumentong hawak ni Trillanes. In-interview ngayon si Carandang, in-interview ng media. Sabi niya, kino-confirm ko na totoo nga. Mayroon ngang mga transactions na ganon. Ang mga laman ng mga transactions, 100 million, 100 million, 50 million, 100 million. Pag tinutal mo talaga, lumalampas ng 2 billion, sabi niya. Nagalit ngayon si Duterte noon, si Digong. Pinasibak itong si Carandang. Nang ang ombudsman pa ay si Conchita Carpio Morales, hindi nasibak si Carandang. Pero ang problema kasi, pumalit kasi si 2018, pumalit si Martires kay Conchita Carpio Morales. Nang pumalit si Martires kay Conchita Carpio Morales, pinatupad ni Martires yung order ni Duterte. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Grabe ang magiging niyan. Pero ngayon ang latest niyan, nagdesisyon na ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional yung ginawa ni Duterte noon. Yung ginawa ni Duterte noon at saka ni Martires na sinibak yan si Carandang, ang recent na ruling ng Korte Suprema diniklarang null and void. Kaya yan, yung mga benefits ni Carandang, yung kanyang mayroon siyang back wages na matatanggap at mayroon siyang mga retirement na matatanggap. Dati kasi wala. Kasi dishonorable ang discharge sa kanya Pero ngayon, ang ruling na ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, illegal ang ginawa sa kanya nila Martires at nila Duterte. So pinapabalik yung hindi naman na siya makakabalik bilang overall deputy ombudsman. Kasi tapos na yung term niya. Pero yung sweldo niya ay babayaran siya ng gobyerno at saka yung retirement niya ibibigay sa kanya. Pero ang pinaka-importante dito, tama lang yan na maka-attend na i-present si Carandang. Kasi siya talaga yung noon pa inimbestigahan niya na yung mga ill-gotten wealth ng Duterte kasama na si Sara at saka si Digong. So parang dito, ipipresent lang yung kanyang mga findings nung nag-iimbestiga pa siya. Kaya ito mga kabunyog,
magiging maganda ito dahil kumbaga dito sa isang banda, si Karandang ay mabibindicate. Malilinis niya yung kanyang pangalan. Malilinis niya. Bagamat nalinis na yung pangalan niya, nabalik na yung kanyang reputasyon dahil nga kinatigan ng Korte Suprema ang panig niya, diniklarang unconstitutional, illegal, invalid yung ginawa ni Duterte at saka ni Martires. Pero maganda ring maka-appear siya dito sa impeachment trial para maikwento niya talaga ang nalalaman niya. Pero sigurado na naman tayo, i-oppose na naman yan ng defense. Pero dapat pagsalitain si Karandang para lumabas talaga ang buong katotohanan. Kasi maraming nalalaman si Karandang. Panahon pa ni Duterte, panahon pa na presidente si Duterte. Yung mga ill-gotten wealth ng Duterte, nila Sara, nila Manscarpio, nila Pulong, inano na yan, inimbestigahan na yan, mga kabunyog ni Karandang. Kaya tama lang na i-present si Karandang diyan sa impeachment trial. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.